Ayan, Sir Tats, na-witness po natin kanina sa mga kakailang po dumating. Na-witness po natin ang ribbon cutting, ang ating pong blessing kanina. And now we will turn over na dito sa ating formal program. Ayan. Yes. Ladies and gentlemen, live sa ilalim ng ating flyover. We are your hosts. I am Michael Zoromaica Pancon. I am Janine M. Carinal, and we welcome you all to the ceremonial inauguration of Balagtas Flyover! Yes, partner. Alright, let's get it going. Leadership is the capacity to translate vision into a reality. Behind it is a great leader who has the ability to turn that vision into something tangible. Yung nakikita, yung nakahawakan. And yung first partner, yung nadadaanan. Yes, just like this project in front of our naked eyes. Kaya naman, that great leader is the one who will welcome us all in this momentous event. So I will not keep you waiting. So let us all welcome our very own Congressman Marvin Marillo for his welcome address. Maraming salamat po. Magsiupo po kayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. ARD Joel Lipoco, maraming salamat po kahit wala si RD Joel Mendoza. Palakpakan naman po natin ang mga taga-region DPWH. iPad natin, naroon na. Siyempre po sa atin pong 2nd District, 5th District DPWH Engineer Sonia. Palakpakan pa po natin. At sa lahat ng taga-DPWH natin naririto. At sa contractor po, sa aking kumare na nahirapan, super nahirapan sa paggawa ng flyover, ang Just Made Corporation, palakpakan naman po natin, Kumarin Jane Casas. At ang nandito po rin ang mayor ng Ibaan na makikinabang din doon sa mga susunod natin proyekto. Diyan sa bypass, Mayor Joy Salvame, palakpakan po natin. At sa lahat po ng mga empleyado, nandito rin po ang taga-city government. Nahingi po ng pasensya ang ating mayor. Birthday po ng kanyang mami at ng kanyang anak. Sabay po. Kaya hindi po siya nakarating dito. Pero nandito naman po ang buong city government, local officials, pinamumunahan ng ating Vice Mayor Alyssa Cruz. Ang dalawa po nating bukal, nakita ko rin kanina, bukal Claudette Ambida, bukal Bart Blanco, nandito rin kanina. Yan, andun pala. At ang mga konsehal po natin kasama, naririto. Sa lahat po ng, aking po mga staff, nandito rin. Yan, sina Eric, sina Rex, Barangay Balagtas, Pangulong Cynthia, Julia, nasan si Pangulo? Nasaan? Ayun, kanina, paakyatin niya sana kita. Pangulo at saka yung mga sanggunian ng barangay, palakpakan naman po natin. Actually, welcome address po dapat ako. So, tinatanggap ko po kayong lahat dito sa ating sa lungsod ng Batangas, sa ating flyover. Pero siguro, kwentuhan ko na rin kayo kung gaano, ano nangyari, bakit bigla tayo nagkaroon ng flyover dito sa lungsod ng Batangas. Ang alam ko, ito pa lang ang kauna-unahang flyover dito sa lungsod na pinagawa ng DPWH. So, yung una kasi, PPA po ang nagpagawa doon sa Bulpok. So, wala pa pong nagpapagawa ng flyover DPWH region pa lamang po dito sa lungsod ng Batangas ang merong flyover. Dahil naman, kitang-kita nyo naman po, sobrang busy po ng area na ito. Dito na lahat nagko-converge ang traffic. Siguro may libo po ang dumadaan dito. Parati po nating iniisip yung pag may proyekto ay magkano daw yung naging cost ng proyekto. Pero hindi po natin inaalam kung magkano, ano ang benepisyo nito para sa lungsod ng Batangas. Dahil lahat po ng dumadaan dito, nagninegosyo po yan. Oras po ang kanilang matitipid dahil sila ay hindi na matatraffic simula nang magawa itong flyover na ito. So, yung cost po nito ay sigurado kong malalampasan ng benepisyo
dahil po nagkaroon ng ganito na pinlano pa natin 2020 pa, 2019, pinababudgetan ko na ito. Naisip ko po, ito ay siguradong magiging bottleneck. Pero dati hindi pa ito bottleneck. So mahirap po mag-isip ng proyekto na hindi pa naman problema, na iniisip natin 5 years from now, 4 years from now, magiging problema. So pinag-usapan po namin ito, sabi ko, kailangan ito, may flyover. So unang upo ko pa lang sa Kongreso, pabudgetan natin. Ini-explain ko po ito sa inyo para malaman po ninyo kung ano ang trabaho ng congressman, ano ang trabaho ng contractor, ano ang trabaho ng DPWH. Dahil marami po akong naririnig, bagamat nagawa na nga po ito, meron pa pong bumabatikos. Bakit daw ang tagal? Gusto ko pong ikwento sa inyo yung mga proseso na hindi alam ng tao kung bakit ganito kahirap magawa ng flyover. Unang-una yung budget. Hindi naman po ito basta sinasabi sa national government, bigyan mo po kami ng budget para magawa po kami ng tulay. Kung hindi po kayo papansinin doon, hindi po kayo bibigyan ng budget. Kung hindi po magaling, yung nagpaplano, yung nag-envision, yung ating pong mga taga-DPWH, kung hindi marunong mag-design, hindi rin po yan magagawa. Meron pa po akong narinig, nabasa doon sa Facebook. Ang sabi, hindi po yan dapat ipagpasalamat sa isang politiko dahil daw, pera daw yan ng taong bayan. Sa tingin ko po naman, ay medyo po yun may pagkakamali. Bakit po? Explain ko po sa inyo. Hindi naman po ako nahingi ng sobra-sobrang pasasalamat. Totoo po, hindi namin pera ito. Pera po ito ng tao. Pero pag sama-samahin niyo po yung pera ng tao, ilagay niyo po sa isang basket. Sa tingin niyo po ba magagawa ang isang flyover? Tingin ko po hindi. Napakadami pong tao ang nahirapan para mag-design ng flyover na ito. Simula doon sa nagdukal, nagtayo ng mga poste, hanggang ngayon may nagpipinta pa. Nagpapasalamat po ako kay Jasmine. Sabi ko, Mare, kailangan yan bago magpasko, madaanan na. Dahil naiinip na rin po ang aming mga kababayan. Sabi po ng Jasmine, sige po, gagawa ko ng paraan. Tama po siya, 12 December, na nagkamali lang talaga. Hindi ko mabuksan ng December 25 dahil Pasko. Sabi, December 26, ready na daw. Sabi ko, wag na muna December 26. Gawin na natin bagong taon para pasalta. Natupad. Maraming salamat. Pero sobra pong pressure ang binibigay ko sa kanila. Alam nyo kung bakit? Kasi yung iba po dito, hindi pa bayad yung right of way. Pinakamahirap po ay yung right of way problema. Hindi po naman basta nililimot yung pondo sa national government para ibayad doon sa mga naabala ng right of way. So ano po nangyayari? Sabi ko, Mare, abuluhan na muna. At yan naman ay makukuha din sa pagdating ng budget. Tingin ko ngayon palang taon na ito, darating yung final na budget. So wag po mag-alala. Yung mga may pagkakautang pa doon sa right of way, matatapos po yan, mababayaran po yan. So sabi ko kanina, wag daw sila magpasalamat sa politiko. Sa totoo lang, kung bulok po yung inyong congressman, tingin ko po hindi ito mapupunduhan taon-taon. Hindi ba dapat natin pasalamatan yung mga nag-design, yung mga nagawa, yung mga taga-regional office? Maraming salamat po. At priority niyo po ang proyektong ito. Sa dami po nilang pagpipilian na dadalhan ng proyekto, ay bakit po nila dito dinala yung mga pondo? Hindi ko po alam bakit nyo mga dito dinala yung pondo. Kasi po, pag hindi nyo po dinala yung pondo dito, ako na po magliligaling. Doon po tayo sa budget hearing mag-uusap. Kaya po dinadala nila yung pondo. Nagliligaling po ako. Pero hindi po ako masyadong maligaling. Alam nyo po yan. Wala po akong ligaling. Ang sa atin po, kailangan po ito ng tao, gawin po natin. So marami pong mga bagay na hindi alam ng tao.
na sobra pong nahirapan para lang may pagawa ang flyover na ito. Kaya ako po tuwan-tuwa. Sa totoo lang kahapon, tuwing fiesta po dito, meron po kaming event. Ikikwento ko po sa inyo. Dinadala po namin, kinukuha po namin yung Santo Niño doon sa simbahan. Sa lahat ng events ng fiesta, yun po ang aking pinaka-paborito. Bakit po? Kasi pinapahiram yung Santo Niño at ako po yung kumukuha sa simbahan, nilalagay ko po doon sa pick-up. Tapos ipinapasyal po namin siya. Isinasakay namin siya sa bangka. So habang kinukuha ko po sa simbahan, binuhat ko po yung Santo Niño. Sabi ko sa sarili ko, parang mas magaan ngayon yung Santo Niño. So binubulungan ko po siya. Sabi ko, Santo Niño, ipapasyal muna namin kayo. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang lungsod ng Batangas. Kayo na po ang bahala sa amin. So nung binubuhat ko po, para po siyang nagpapabuhat. Dahil kaya ko po siyang buhatin ng isang kamay. So natutuwa po ako. Siguro ang ibig sabihin nun, magiging magaan ang laban namin ngayong taon ito. So sabi ko po, binubulong ko sa ninyo, matutupad ba lahat ng aming mga pinapangarap sa lungsod ng Batangas? Tapos tinitingnan ko po siya, nakatawa lang po siya, nakaganon, nakatawa. So sabi ko, parang matutupad lahat ng pangarap natin para sa lungsod ng Batangas. So sabi ko, ito po ay aking panata. Habang dinadala ko po siya, bulong po ako ng bulong. Hindi po yun alam ng maraming tao kung bakit gusto kong buhatin yung Santo Niño. Sabi ko, ito kaya kong buhatin. Huwag niyo po akong tulungan. Kaya ko itong iakyat doon sa kalumpang ng ako lang mag-isa. Dahil habang ginagawa ko po yun, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng proteksyon, ginawa sa lungsod ng Batangas, yung mga plano po natin natutupad. Madasalin po ang taga-lungsod ng Batangas. Tayo po ay isa sa pinakamaunlad dito sa lalawigan at madami pa po tayong mga proyektong gagawin. Kaya po sa lahat ng bumabati ko sa inyo, huwag nyo po silang intindihin. Sa lahat ng gumagawa ng malalaking proyekto katulad ng DPWH, tuloy lang po tayo sa paggawa. Huwag po kayong panghihinaan ng loob dahil ang mga ganitong klaseng proyekto ang sadyang nakakatulong sa taong bayan at sa lungsod ng Batangas. Lubos-lubos po ang aking pasasalamat sa lahat ng nagtulong-tulong dito para magawa ang proyektong ito. Pero napakadami pa po nating gagawin. Ang pakiusap ko po sa inyo, parati tayo mag-usap. Basta po sinabi kong ito yung vision, tulungan nyo po akong matupad yun ang vision. Pag sinabi ko pong ito yung kalsada na sa tingin natin ay nakaayon sa plano ng lungsod ng Batangas, tulungan nyo po akong magawa yung kalsada na yan dahil ang kalsada na yan hindi lamang para sa lungsod ng Batangas, manapay sa buong nakapaligid na bayan sa aming lungsod. Kaya ako po ay nagpapasalamat din sa ating mayor. Napakaswerte po ng mayor ng Batangas City na sosolve yung problema ng walang kahirap-hirap. Pero tingin ko mas maswerte yung susunod na mayor. Dahil magagaling lahat ng naririto ngayon. Kaya po tayo nagse-celebrate itong bagong taon dahil lubos-lubos marunong tayo magpasalamat, marunong po tayo mag-appreciate ng mga proyekto, marunong po tayong mag-appreciate sa mga kasamahan. Kaya sa inyo pong lahat, bukod sa tinatanggap ko po kayo rito, kayo po ay aking inspirasyon, kayo po ay huwag din mawawalan ng inspirasyon, huwag din po kayo mawawalan ng pag-asa na gumawa ng mabuti dahil lahat naman yan, kahit anong gawin natin, may babatikos at may babatikos. Pero ito naman doon sa lahat ng bumabatikos, kayo rin po ang aking inspirasyon para pagandahin ng lalo pa at pagalingin. Kaya lalo nyo lamang po akong binibigyan ng inspirasyon para lalong gumaling. Kaya bahala na po kayo at bahala na rin po ako sa aking sarili. Ang alam ko po, ginagawa ko po ang tama, ginagawa ko po para tama para sa lungsod ng Batangas. Muli po sa lahat po ng
taga DPWH, sa lahat ng mga construction employees po ng Justpick na nakita ko nagpipinta kahit hapon, gabi, paabot niyo po ang aking pasasalamat. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po sa pagkakataong binigay ninyo sa akin bilang inyong congressman upang maipaglaban ang mga proyektong katulad nito. Mabuhay ang lungsod ng Batangas! Mabuhay ang Batangas City Flyover. Maraming salamat po sa inyo.